Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Tinawanan lang ni Pulong Duterte ang kasong kriminal. Ang ganong tawa ba? Talo na daw si Pulong Duterte kasi makukulong na daw si Pulong Duterte at nananalo na si Carlo Nograles daw. Oo. Dahil sa issue na ito, mananalo na si Carlos Nograles, sino ba yung isa? Yung Nograles na babae, nakalaban din ni Pulong Duterte. Sino ba yun? Kalimutan ko yung pangalan. Tingnan nyo, nakalimutan ko ang pangalan kasi hindi masyadong sikat. Hindi masyadong impactful. Kaya nga, talo na daw si Pulong ni Migs Nograles. Dahil sa kasong kriminal ni Pulong, ay baka hindi daw aabutan si Pulong ng eleksyon, makukulong na si Pulong. Yun ba, kabibig? Eto, kabibig ha, nag-react si Pulong. Tinawanan lang ni Pulong. So eto, kabibig ha, eto na ang reaksyon ni Pulong sa mga naninira sa kanya. Marami naninira kay Pulong. Bakit ba? Threaten sila kay Pulong. So eto, kabibig, manood tayo kay Pulong Duterte at sa kanyang update hinggil sa kay Pangulong Roa Duterte. But is he not saying the same, sir? Muta na siya, unsa na may kaso, mo igor pusol, di pwede istoryahan. It's between him and the lawyers. Wala ko'y labot. How are you feeling now, sir? Okay na. Ako? Gutom na. Wala pa may kawan. Ay, kung additional, kasi sa Sorbic sa Davao, building ako, kaya kikasuhan naman. Talo na ako kasi kinasuhan na ako. Sabi ni Pulong Duterte. So, panalo na si Migs Nograles nito, o yung mga taga Davao. Ano ang inyong reaksyon? Panalo na ba daw si Migs Nograles kasi talo na si Pulong kasi kinasuhan na siya. Makukulong na si Pulong. Yun ba ang gusto nilang gawin? Ikulong si Pulong. Ay, ewan ko sa inyo. 90% ang imuhang di kay gikasuhan naman mo pantay na 50-50 na. Believe sad ko. Tulo ka bulan ng investigasyon. So personally, sir, as the son of the former president, congressman, are you positive and confident na makauwi talaga si tatay sa Pilipinas? Mao na ginaampo na to sa Ginoo. Yes. No? Kay kung asa ka gipanganak dito mo gigagusto mamatay, di ba? So mo na imong ginaampo sa Ginoo nga unta makauli. Sir, do you have a reaction na nag-file na daw ng case si Senator Amy Marcos as a result of the Senate inquiry? No comment. Okay, thank you, sir. May additional, sir, mensahe sa taong bayan as congressman sa Davao City. Sa akong mga kaigsuonan Davaoenyo, karon nakakita na po mo video, dugay-dugay na nahitabo. Sige lang. Inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot unya giingnan pug ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot sa IDG ba. Nauna file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Hindi pa pala mas nauna daw na post sa social media. Yung affidavit ng di umano'y binugbog ni Pulong Duterte. Mas nauna pa ang social media kumpara sa nag-file. Kaya hindi pwedeng mag-react si Pulong kasi hindi pa sila naka-receive sa yung nag-file. Ano ba naman yan? Inuna pa ang social media. So halata talagang gusto nilang siraan si Pulong Duterte, mga kabibig. Kaya tawang-tawa si Pulong. Daghang salamat sa kanunay ninyong suporta sa ako ug sa akong pamilya. Ug sa iya. Sir, one last question, sir. Maybe it is true na you are the youngest among the siblings. Tinuod. Sa video karon, sir, wag gyud ka na tiguwang. Mabuyag ka na kita. Sir, one last thing, mag-picture na ito mga kababayan. No problem. Unaon sa nato mga seamen. Okay ra. Gutom na ba sila? Mas gwapo gutom kay dagan makaon. Para systematic ta, guys. Seaman lang sa una and then pagkauman. Pila left to right. So yun po, kabibig, ang komento ni Pulong Duterte hinggil sa
isinampang kaso na hindi pa ngayon na-receive yung kabuuan ng kaso. Mas nauna pa daw na-post sa social media. Tingnan mo, kabibig, kung anong klaseng drama ang ginawa ng kalaban ni Pulong Duterte. At eto, kabibig ha, may nabasa ako, kabibig. Ito ha. Dito, sabi ni Nick Nyangit, NCN Law, grave threats at physical injury. Una, nasaan ang mabigat na pagbabanta? May kondisyon man o wala? Pangalawa, may sugat bang natamo ang maghahabla? Pangatlo, dahil malamang ay napakababaw ng maaaring kaso, ibase lamang sa video at wala pa ang naging aktwal na sinumpaang paglalahad sa nangyari. May tinatawag na ADR na ipinairal ang korte bago ituloy ang kaso kung sakaling isinampa na ito. Kaya malabo, napakalabo, ni hindi ito katumbas nung kumakalat na mga ulat balita hinggil sa droga sa Beverly Hills at sa money laundering sa Hong Kong. Kaeksyosan lang ito para pagtakpan ang droga sa Beverly Hills at money laundering sa Hong Kong. May isang netizen ang nagkomento, mga kabibig. Ito ha, i-share ko talaga sa inyo itong komento na isang netizen na kung saan ay parang may alam din sa totoong istorya. Komento lang niya ito. Sige, i-share ko ha. Ito yung komento niya. From Garnshells, Huguan. Ang kinulatan ni Kong Pulong, scammer at bugaw sa Davao City. Nagalit si Pulong dahil nalaman niya mga 16 years old na kabataan ang binubugay ng lalaki na yon at ang sheriff na sinapak ni Inday VP Sara ayaw niyang makinig na sinabihan na siya ni VP, antayin mo muna ako at pag-usapan mo, huwag mong siraan ang mga bahay dahil ang mga tao walang matirhan. So ayaw nang makinig dahil sobrang gag ni VP. Nakita din natin na video after sapak ni VP, nagpalakpakan mga tao. Oh, kinulata. Binugbog pala ito ni Pulong kasi bugaw ito at scammer. 'Di ba? Oh, so ito yung ito yung mga komento ng isang netizen na nagbibigay information. I don't know kung information ba ito or ang taga Davao lang ang makakaalam sa totoong istorya kung ano nga ba ang nangyari sa video. Kasi yung video walang boses eh. Ang nakita lang yun ng sinapak na ni Pulong, yung isang tao doon. Natural, ang reaksyon ng tao ay ang sama ni Pulong, nanapak ng tao na walang dahilan. Hindi mo nga alam kung ano ang pinag-uusapan doon. At nagsumiti na daw ng affidavit itong taong ito. Pero ang nakakatawa lang, sabi ni Pulong, mas nauna pa ang affidavit na na-post sa social media. Mas nauna daw na na-post sa social media ang affidavit kaysa submit sa kaso. Sabi dito, desperate times calls for desperate measures. Sana pati mga kaapu-apuhan hanapan na rin ang kaso. Another tanim kaso, hirap talaga paglaglag sa rating, daming tsenes. Desperado talaga sila lahat ng paninira sa mga Duterte gagawin. Yung bugaw ba, di pwede kasuhan ng human trafficking? Labo. Kung tunay man to, bakit mas masaya na may bugaw at magsampa ng kaso dahil nabantaan? Iba din mag-isip ang Pinoy. Kung ano ang mali, yun ang ginagawang tama. Oh. Hanap butas more, puro kayo Duterte, tahimik kayo sa kaso sa Marcos family sa Hong Kong. Nakahanap na naman ng pang-divert sa balita sa Hong Kong money laundering at mga tons of golds na pinuslit ng mga bangag admin. Oh. Baka siya pa ang makasuhan ng pambubugaw na labag sa batas. Yung sinapak ni Pulong. Attorney, they said on February pa daw yung reklamo. Nagdududa lang ako, bakit ngayon lang sila nag-file ng complaint? Sakto at 1 week na lang, eleksyon na. Meron naman silang ebidensya, bakit ngayon lang sila nagsampa ng kaso? Of course, para siraan si Pulong. Sabi nga ni Pulong, talo na ako. Kasi may isinampang kaso. Ito pa, nakatago ang kamay ni Pulong sa likod. Saan ang pagbabanta dyan? Palaala lang po, isa lamang po itong pang-divert sa kinaharap nilang kaso na balita ngayon sa ibang bansa pero dito sa atin di ibinalita. Bakit
Kaya di ibinalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, pero tinatago ang balita. Wow! One-sided story yan pala, para lang may maibato. Parang sumabay yung issue sa Hong Kong money laundering, same sa asawa at kay Tata Digong, na paghalataan na tuloy, parang may behind all the happenings, matalino na ang mga Pinoy ngayon, di nyo na mauto. Yun ang mga komento ng mga netizen natin, kabibig, hinggil sa issue ni Pulong Duterte. Well, nag-react na si Pulong Duterte, ha. Sabi niya, pinagtatawanan lang talaga ni Pulong. Talagang natawa lang talaga ako ni Pulong na parang hindi siya effective. Kasi kung affected pa si Pulong, hindi sana siya pumunta sa NAIC. Dapat sana hinarap niya ang kaso na ito. Kung alam niyang kakasuhan siya, di ba? So ito, kabibig, again, panoorin natin si Pulong. Okay. Sige lang. Inyuha gyapong desisyon kung kinsa inyong butohon sa inyong pagka-congressman sa unang distrito. Di ko magbuot o niya giingnan po ko sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asa gikan ang video. So kay murag nauna man og file ana sa ambot og CIDG ba. Nauna og file sa CIDG ang testimony, ang affidavit sa social media usa sa piskal. So di ko kara himo og statement ana kay wala pa mi kadawat og dokumento nga gipailan kog kaso. Daghang salamat sa kanunay ninyong suporta sa kuha ug sa akong pamilya og sa iya. Sir, one last question, sir. Maybe it is true na you are the youngest among the siblings. Tinuod. Sa video karon, sir, mag-you ka na tiguwang. Mabuyag ka na kita. Sir. So, yun kabibig, ha. Yun ang reaksyon ni Pulong. At kaya pala, sabi ni iba, kaya pala siniraan si Pulong kasi tingnan nyo kabibig. Ang resulta ng latest survey doon, talagang mapapawaw at talagang makahanap ka talaga ng, tingnan mo. Ito yung latest survey ngayon. April 1 to 20 days, ha. Paulo Duterte, 89.16 or 90%. Margarita Nograles, ang layo, 4.92. Oo. Ang layo talaga kabibig. Ano ba yan? Maria Victoria Maglana, 0.5%. Janet Jabinis or Habinis, 0.3%. Rex Labis, 0%. Wala talaga. Undecided, 5.12%. Kahit namigay na sila ng ayuda, nantupad ang AX. Tingnan niyo ang resulta. Pulong Duterte pa rin. Tingnan natin later on, kabibig, kung mananalo itong si Pulong dahil sa kasong kinasasangkutan niya. Diba? So, ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig? Sabi ng iba, ay, nako, wag na tayong maniwala dyan. Natural. Diba? Natural, nasampahan talaga lang si Pulong ng kaso para marami ang taong hindi hindi maniniwala sa mga Duterte. Diba? So, ano ang iyong komento hinggil dito, mga kabibig, na kitang-kita naman natin. Kahit ano pang gagawin nila, parang love na love pa rin ng mga taga-Davao si Pulong Duterte. Love na love pa rin nila si Pulong Duterte. Diba? Sabi ng another tanim kaso, nagtatanong kung buhay pa daw si Kuya. Paano nakabigay ng salaysay sa pulis yung kung patay na? Basta makapanira lang ang Unifink NCA. Ayusin nyo munang pagsaliksik ng tamang informasyon. Napakatagal na panahon nangyari yan. Edited na ang video, pati ang complaints file. Noon, nagalit ako, pero nung malaman ko na ang case was already dismissed na pala, kasi napakatagal na pala niyan, para lang mapanira ngayon, just may yung mga friendships. Mas maaga pa, mas maigi ang pagsaliksik ng accurate info kaysa maniniwala sa peke. Oh, matagal na pala ito. Dismiss na pala ang case na ito, Lintian. Ako nga nahiya sa reaction ko kasi napakaluma na ng video niya na ipinalabas nila. Ayon sa source ko mismo, kasama nila dyan sa pangyayari. Bugaw po talaga yung lalaki at 16 years old yung binubugaw kaya nagalit si Pulong. Oh. So in short, recycled na. Kawawang mga kalaban. Ang layo kasi nga, agwat 4% lang yung kabila, 74
Hindi nga 74 si Pulong 89. Kaya double time sila. Feb 25 yung footage. Kailan daw nagsampa ng kaso yung guy, hindi siya umabot sa court. Sa QC nagsampa ng kaso kahapon lang. Ay, kahapon lang, tagal na. Tagal na. Ha? Kahapon lang pala nagsampa? Pero bakit sabi nitong Virgo yung matagal ang case dismiss kung kahapon nagsampa ko? Confused. Duterte Davao, kalmado ang Sigmura kasi alam ang katotohanan tungkol dyan. It's just recycling the rotten food to share sa mga anga-anga na naniwala. Kaya pala mga kabibing. Nay nako mga kabibing. Matagal na pala tong video na to. Pero kahapon lang daw nagsampa sa So yun lang kami ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Ay, nako.